Tayo po ay sabay na umawit. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang maganda at mapagpalang umaga. Habang tayo po ay umaawit, maaari po tayo umikot, kamayan, kamustahin yung ating mga katabi. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoong Jesus. Papuri kay Yahweh.
Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, kapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Namba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y laging lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sa kanya sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, at pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala
Tuloy po nating awitan ng ating Panginoong Jesus. Awitin natin itong awitin na ito ng may pagsamo at paglapit sa ating Panginoon. Ibigay natin yung pagtitiwala. Let's surrender everything na dinadala natin ngayon. Mga sakit, mga problema, mga pasanin natin. Ilapit natin sa Panginoon dahil tunay nga na siya lang yung makakatulong sa atin at wala ng iba. Nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ikaw lamang ang sandigan
tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, laging aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di magkukulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, laging aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di magkukulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ganun nga, Panginoon Jesus, na sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Lord, ikaw po ang maghari sa aming mga buhay. Ikaw po ang patuloy na madakila, patuloy na maging sentro ng aming mga buhay sa pang-araw-araw, Panginoon Jesus. Lord, help us personally, Lord God, to surrender everything sa tuwing kami ay may pinagdadaanan. Kami ay, Panginoon, merong hinahanap, Lord God. Tulungan mo kami na ikaw lamang yung hanap-hanapin sa bawat araw ng aming mga buhay. Tunay nga, Panginoong Jesus, na sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba dahil tunay nga na ikaw lamang po ang karapat-dapat sa bagay na ito. Sa iyo po namin ibinabalik at itinataas ang pinakamataas na papurit pagsamba. Dakila kang tungay sa iyo. Ako po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Dakila ka, O Diyos, dakila ka.
lamang po ang aming samo at ang aming langin sa matamis na pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming pong salamat, Ate Virgie. Ayan, tinatawagan daw niya yung mga bawat sa atin dito. Sabi doon, maganda raw na take notes pala tayo. Ayan, so kasi there will be times talaga na yung mga ating napapag-aralan, maring hindi nyo man agad magamit ngayong araw na to. Pero there will come a time na sabi nga ang pagtuturo ng Diyos ay kailangan natin sa ating mga buhay. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Pwede bang pakibati ang inyong katabi na pakisabi ng isang magandang umaga sa iyo, kapatid. Yan. Mukha bang maganda? Ang umaga. Yan. Praise God. Ayan. Paano ba ito, kuya? Okay. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo ay nasa huling araw ng huling simba ng November. At sa linggo pala, pagkita natin, ready na, ninong-ninang. Lapit na yan. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Everyone has been, nag-anticipate tayo sa end ng taon. Para bang pwede nga lang sabihin natin, sana December na. Kasi pag December, parang feeling natin masaya ang buong bansa Bagamat medyo, sabi ko kanina, nakakalungkot dahil devastated tayo sa mga panahon na to. So ilang mga bagyo din ang dinaanan natin at praise God kasi na-spare tayo sa lugar po natin. So sa umagang ito tayo po ay magpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral. Ang ating pong sermon series, kung inyo natatandaan sa mga nagdaang Sunday, is Coming Back to the Right Relationship. Ando sa taas. Sermon series natin is Coming Back to the Right Relationship. Ibig sabihin, okay ang relationship na nagka-problema. Nasira. Remember the story of Jonah, remember the story of yung alibugang anak. So yung mga past lessons natin, sabi nga ng ating Ate Virgie, kung yan ay inyong na-take note, matatandaan natin na itong mga taong ito, there came a time in their life na nagka-problema sila with relationships. And relationships ito, it talks about our relationship with God. Also, it talks about our relationship sa ating pong mga kapwa. So, umaga ito, pag-aaralan natin ng isang karakter ng Biblia. Ang pangalan po niya ay Miriam. Sabihin niyo lahat, Miriam. Miriam, she is the green-eyed prodigal. Ano yun, Kuya Perch? Kulay berde ang mata. Master ba ito si Miriam? Mamaya titignan natin ano yung sabihin niya. Sabi dito, our subtopic is titled, Dealing with Envy and Jealousness. Dealing with envy and jealousness. Bago tayo tumuloy, tayo po muna yumuko tayo yung manalangin. O Diyos, aming Ama, salamat muli sa umagang ito. Salamat sa opportunity to listen to your word. Hayaan po, Panginoon, na tanggapin po namin ang iyong mga salita, O Diyos, na may sigla at panibagong anticipation, Panginoon, sa ituturo mo po sa amin. Hayaan po, Panginoon, na mabago kung meron kami mga kailangang baguhin, O Diyos, sa aming mga buhay. Basagi mo, O Diyos, sa mga puso na nangangailangan, Panginoon, ng pagpapaalala sa inyo ngayong umaga. Tayaan po, Panginoon, na baunin namin ito, Panginoon, upang maging mas maayos sa aming relationship, hindi lamang sa inyo, kundi maging sa iba. Tulo po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang ating pong text, makita natin sa aklat ng mga Bilang, chapter 12. Ayan. Bilang, chapter 12. Ang title nito, nag-usap sina Miriam at Aaron laban kay Moises. So, tingnan natin pasadahan muna natin yung teksto natin. Okay, verse 1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng kita na kanyang pinakasalan. Sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba sa pamamagitan din naman natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Next. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Sabi ng Bible, nagpunta nga raw yung tatlo. Verse 5. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng aliging ulap. So the presence of God came.
at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tiwanawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo. Nung sabi, listen, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing maging propeta, nagpapakita ako sa kanya ng pangitain at kinakausap ko siya. Saan? Sa panaginip. No. Verse 7, ngunit kaibang ginawa ko kay Moises sapagkat pinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayang Israel. Verse 8, kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Verse 9, nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. So nagalit si Yahweh, nagalit. Ano? Next. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita nito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Verse 12, huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang pinanganak na nabubulok ang kalahati ng kanyang katawan. Kaya, nakiusap si Moises kay Yahweh, O Diyos, pagalingin mo po sana si Miriam. 14. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan niyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Verse 15. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansang Israel hanggat hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Okay. So, there was a story, no? Na ito ay nangyari ng ang bansang Israel inilabas ng Diyos sa bansang Ehipto. So, nasa wilderness sila at wala pa sila doon sa promised land. And all throughout sa kanilang paglalakbay, si Moses was the chosen leader. Natatandaan yung istorya, nung mga alipin sila, tapos inilabas sila sa Egypt, nati yung dagat. Yun yung yun yung sequence ng pangyayaring yan. Pero dito sa ating binasa, ito ay tumutukoy sa sa samahan nitong tatlo. Sino ba itong tatlong ito? Si Miriam, si Aaron, at si Moses. Kilala natin lahat si Moses. Pero ito si Miriam at si Aaron, kapatid. Magkakapatid yan. Tatlo silang magkakapatid. Meron ba ritong tatlo magkakapatid? Taas ang kamay. Tatlo silang magkakapatid. Tatlo. Tatlo. Tatlo na dito, parang Atenora. Kumpleto, Atenora. Guyani, yan, di ba? Parang tatlo, Pero sila, tatlo talaga sila. Kung natatandaan ninyo, sino si Miriam? Nung dinikri ng paraon na lahat ng baby papatayin, ano ginawa niya? Nilagay niya si Moises saan? Sa basket. Pinalutang doon sa ilog. Hanggang sa nakita ng anak ng paraon, kinuha, inampon, magaling to si Miriam. So para ma-save yung kanyang kapatid, nag-volunteer siya sa paraon. Sabi niya, gusto niyo po, madam, gusto niyo kuha ko kayo ng tagapagkalahaga dyan. At ang kinuha niya, nanay niya. Nanay ni Moses. Kaya sama-sama pa rin silang magkakapatid, sama-sama pa rin silang pamilya. And when time na sila ay dineliver ng Diyos sa Egypt, nung nahati ang dagat, Miriam was considered a prophetess. Siya yung worship leader. Kumakanta siya ng mga papuri kay Yahweh. Parang ginagawa ni Casey kanina. Yahweh, kumakanta sila ng mga papuri. Bakit? Kasi saya-saya nilang lahat Dahil dineliver ng Diyos. Imagine, tawirin mo yung dagat. Lahat ng mga kalaban nila, patay. And they were considered, Moses, Miriam, and Aaron were considered the leaders of Israel. So si Miriam, panganay, tapos siya yung parang propetisa, Tapos si Aaron, ito, totoo na ito. Hindi si Aaron, ha? Yan, si Aaron, yan, siya yung high priest, siya yung saserdote, punong saserdote. And Moses was the leader, ng bansang Israel. So Moses grew up in leadership sa bansang Ehipto.
At alam nila, yung samahan na kanilang magkakapatid. Ngayon, punta tayo doon sa sinabi natin kanina. Ano ibig sabihin? Bakit kaya ang ayos naman pati silang tatlo, no? Ayos naman pala ang kanilang serbisyo sa Lord, ayos naman pala ang kanilang kalagayan. Bakit kaya sumentro yung ating istorya ngayong umaga kay Miriam? Ano ho? Bagamat siya ay panganay, no? Meron mga panganay dito na nandito. Yan, panganay, mga panganay, ano? Ewan ko kung yung mga bunso, totoo ba na yung mga panganay daw nambubuli? Gano'n ba yun? Nambubuli ba? No? Yung mga panganay na talagang, mapapansin ninyo, si Miriam dito medyo authoritative siya. Talagang siya lagi ang nagde-decide talaga. Kaya, nung time na sila ay tinawag ng Diyos as the leaders ng bansang Israel, meron sila kanya-kanyang assignment. Ano ho? Kaso, ano yung problema? Basta ito sa binasa natin kanina, medyo nag-iisip si Miriam, bakit si Moses lang ang kinakausap ni Yahweh? Di ba tayo din? No? Di ba tayo din dapat? No? Bakit kaya si ate lang? O bakit kaya si bunso lang ang paborito ni nanay at saka ni tatay? Ba't siya lagi bago ang damit? Di ba anak din naman tayo? Baka hindi ka anak. Baka hindi ka anak. No? Pero di ba parang ganun yung, yung sitwasyon nila? Kaya lang, hindi ito basta usapang pamilya lang. It talks of their relationship also with God. Ano yung sabihin ng green-eyed monster? Hinanap ko. Saan ba nanggaling yung salitang green-eyed monster? Parang yan yung green thumb. No? Alam niyo yung green thumb na sinasabi? No? Hindi naman sa literal na berde yung ganito. No? Pero yung sabihin ng green thumb ay meron kang special skill na nakapagtatanim ka ng mga lahat na tinatanim mo, nabubuhay. Yung sabihin may green thumb. Kasi hindi lahat ng tanim nabubuhay eh. May green thumb. Ngayon, ano yung green eye? Yung green eye. Nasabi doon, ang green eye, the color green is often symbolizes jealousy and envy. Sabihin niyo lahat, jealousy. Hindi yung pinto na yung jealousy yun eh. Jealousy and envy. No, envy. The green eye symbolizes jealousy while the monster representative of the feelings that threaten to take over. Ginamit po yung sawi kainayan, ginamit ni Shakespeare, yung manunulat, no, yung poet na noong 1596, ginamit niya sa isang stage play, yung green-eyed monster. No, merong isang karakter doon na sabi niya, dahil mahilig siya magselos, magtampo, magalit, ganyan, sabi niya, nagkagiging monster inside. No. Tapos sabi niya, nagkakaroon siya ng ibang feelings na yun ang nangingibabaw sa kanya. Ano ho? Kapag titingnan nyo ngayon mata ng katabi nyo, hindi naman berde, puti naman, no? O kaya dilaw, naninilaw ang mata. Pero berde to ha, berde pinag-uusapan natin. Okay. Green-eyed monster, no? Yun ang naging tawag sa panahon ni Shakespeare. Ano ho? Sa panahon natin, what does it mean? No, kung sa labikain sa Tagalog, ito yung mga salitang wala naman kinalaman talaga na pero may meaning. No, para sabi ko kanina, green thumb. Sa Tagalog kasi may mga salita tayo, halimbawa, balat sibuyas. Hindi naman talaga totally sibuyas yung balat natin. Ano ho? Pero pag sinabi natin balat sibuyas, ano yung sabihin? Maramdamin, di ba? Yan yung mga ganong salita. Ano? Mga ganong salita. Ano pa ba? Balat, sibuyas. Meron pa tayo, tulog mantika. Example, tulog mantika. Wala man tutulog siguro na may mantika sa mukha. Ano ho? Pero sabihin talagang talagang grabe ang matulog. Ano ho? Yan, di ba? So yun yung sawi kain na tinatawag natin sa Tagalog. Ano ho? Sa totoo lang, ano ho? Bawat isa sa atin, hindi man natin inaamin, meron daw tayong tinatawag na pagkainggit at sama ng loob sa ating mga puso. No. What is jealousy? We have to differentiate it ngayong umaga. Wala kung ba yun, Kuya Perds? Pareho lang ba sila? Sabi dito, what is jealousy? Jealousy is an unpleasant suspicion or resentment arising from fear of mistrust of another. Jealousy. Sa Tagalog, ano jealousy? Selos. Selos. Halimbawa lang, si Atenora at si Kuya Obet, naglakad, may dumaan. Batang-bata. No? Talagang fresh na fresh. Tinawag si Kuya Obet. Ang tawag sa kanya, hi Obet. Ano kayo magiging feeling na Atenora? Diba? Obet ang tawag sa'yo. Ba't tinatawag ka ng Obet, ha? Ganun, diba? Diba? Yun eh. May third party. May tatlo. Ikaw, nakakompara na sa isa. Parang yun yung jealousy na tinatawag natin. Ano ho?
Yung merong iba na, teka, bakit ito? Parang layo ko ata dito. No, ganyan, yun yung jealousy. Kaya ano yung envy? Sabi doon, yung envy is malicious grudging. Ano sabi niya? I want what you have. Kahit dalawa lang to. Hindi kailangan ng third party dito. Kahit dalawa lang. Halimbawa, si Kuya Aaron. Nakita ko, bago ang relos ni Kuya Aaron. Sana, meron din akong bagong relos. No? Ganda ng relos ni Kuya Aaron, ha? Hindi ako makamove on. Hanggang sa nag-uwiin kami mamaya sa church. Talaga, naisip ko, maganda talaga ng relos ni Kuya Aaron, eh. Dapat magkaroon talaga ako nun, eh. Kailan kaya uwi ko maglilinis si Kuya Aaron, dekwatin ko yung relos niya. Mga gano'n na. Ano? So, yun yung envy. No? Nakita niyo yung kaibahan. Jealousy and envy. So, itong bagay na ito, ay titingnan natin, it applies to all of us. Bakit? Kaya nga pinag-aralan natin to kasama siya saan? Sa Ten Commandments, eh. Tama? Ano sabi na ikasampung utos? Huwag kang mag-iimbot. You shall not covet. Yung desire mo na magkaroon yung bagay na wala ka, pero dinesire mo itself, sabi doon, in a way na parang negatibo yung datingan sa'yo na gusto mo talaga, dapat maging ganun din ako, ganyan. Di ba? Sabi doon, tayo ay nagkakaroon ng problema sa ating sitwasyon, sa ating buhay. No, sabi mo kanina, there is something inside of us na hindi man natin naamin, pero meron tayong pag-inggit na nararanasan sa loob ng ating mga puso. Iba ho yung inspiration. Na mabuti pa si Kuya CJ. Talaga si Kuya CJ, gandang lalaki talaga si Kuya CJ. Talagang gagayahin ko si Kuya CJ. No, nakapagtapos siya sa pag-aaral at siya yung magiging inspiration ko. Okay yung ganon, inspiration. Pero ito ibang usapan, ha? Inggit ang pinag-uusapan natin. So, ang sabi ng Bible, you shall not covet. Huwag kang mag-iimbot. Sabi dito, we are taught to compare. No? Namulat tayo sa society na punong-puno ng comparison. Ewan ko, ako kasi nag-iisa lang mo akong anak, so walang comparison. Kaya safe ako sa issue yan. Pero di ba minsan nagiging issue yan sa magkakapatid? Bakit ako lang lagi, ako taga-hugas ng plato. Bakit siya? Hindi. Porque siya ba ang breadwinner? May mga ganun di ba? Porque ba siya ang nagpo-provide? No. Buti pa siya, laging binibilan ng laruan. Ba't ako hindi binibilan? Hindi ata ako tunay na anak. Gagawin na naman. Magtatampo na yan. Di ba? In every situation, it happens. Pero lalo na sa magkakapatid. No. It starts where? It starts in the home. Kaya nga panawagan sa mga nanay, sa mga magulang, maging fair ka sa lahat. Pag isa dyan, pinabigyan mo ng pabor, magtatampo yan sa'yo. At lalabas ang tampo, lalabas yung envy, lalabas yung desire na magkaroon ng iba, hindi lang sa tahanan. Lalabas yan pagdating sa labas, tama? Pagdating sa school, ano sabihin nun? Buti ka pa, ikaw classmate, buti ka pa, lagi ka bago uniform. Ako hindi nga ako mahal ng nanay ko. Yung pinaglumahan lagi ni kuya na pupunta sa akin eh. Ganyan, napansin nyo na, di ba? Nasa eskwelahan na. O, tapos pag nagkatrabaho na yan, buti ka pa, ang ganda ng trabaho mo. Ako sana, ganito, ganyan na rin. And, parang para daw ketong na gumagapang sa society. Kaya hindi ako magtataka, sa buhay ho natin, kahit sa in the normal life, pansinin nyo, bakit ang laki ng kita ng advertisement? Bakit? Kasi nagdidikta ang mundo ng so-called standards na dapat ganun tayo. Tama? No. Ang commercial ng Sunsilk, 1980s, 1990s, Sunsilk na yan. No. Pero gumagamit kayo ng Sunsilk mula noon hanggang ngayon. Kamukha nyo ba ang buhok ni Heart Evangelista? Hindi, di ba? Bakit? Ito yung pilit ito, sinasabi sa atin na dapat ganito ka, Oo nga, ang ganda ng buhok niya. Ang ganda, dapat lagi akong ganyan. No, it's a multi-billion-dollar business. Kahit na sa mga kultura. Ito, mga Pilipino, tayo ay pinanganak sa bayan na ito, tayo ay nasa tropical climate. Kung titingnan niyo yung globo ng mundo, ito sa bandang gitna, tama ho ba? Nabuhay tayo dito na ang kulay natin ay maitim? Kayo manggi. Tama. Kayo manggi. Sama na tingin nyo sa mga katabi nyo. Pinanganak tayo na anong ilong natin? Pango. Di ba?
Nagkatingin na nga, sasama ng tingin nyo, di ba? Pero tingnan nyo, lahat ng mga artista sa TV, ano yung tsura? Yung pinagkakaguluhan ng mga tao, di ba? Sabi na, pogi. Pag yung mga opa, diba, dating, di ba? Parang, hawiwi sana maputi. Kaya anong ginawa ng mga Pilipino? Hindi na kontento sa pagiging kayo banggi. Hinarbest lahat ng papaya. Pinahid ng pinahid, paputi ng paputi ng paputi ang mga Pilipino. Wala nang pantinola. Wala nang pantinola. Di ba? Ang ilong, nilikha ng Diyos na paganyan. Ganyan na yan. Ganyan na yan eh. Pero, anong gagawin natin? Magpapatawag doon, yung pinalalaki yung, plastic. Palakihan ng ilong. Gusto mo yung ilong mo talagang parang si Dracula, ganoon. Alam niyo, natutunan ko yan nung one time nagpasyal ako sa, museum yun? Yung pinasyalan namin dati. Doon ko natutunan that the Lord set kung ano yung physical characteristics ng tao pala sa mundo. Kaya pansin niyo, pag lahat na nasa northern part at saka sa southern part, maputi. Tama, maputi. Sila, malalaki ilong. Matatangos, kinaingitan natin. Bakit? Kasi mataas yung mababa na yung level, yung atmosphere nila, kailangan lang huminga. Kasi doon lugar na kailangan nila, kaya mataas ang altitude, kaya kailangan yung ilong nila malaki. Kaya humihinga sila ganun. Di ba? Pansinin niyo, wala namang puti na andito sa sa lugar natin talaga eh. 'Di ba? Asyano tayo. Tapos tingnan niyo yung mga nasa lugar ng Middle East at saka medyo lugar ng Africa. Ano kulay talaga nila? Black. Bakit? Kasi kailangan nila ng melanin sa katawan. Para yung sunlight sa lugar nila, matindi ang araw, kaya kailangan nila may proteksyon sa araw. Pilipino nasaan? Sa gitna. Hindi maputi, hindi maitim. Pero hindi tayo nasisiyahan doon. Gusto natin maging maputi. Wala nga ako nakita binibentang pampaitim eh. Pero sabi, bakit puro pampaputi ang binibili natin? Kawawa naman ang papaya. Di ba? Sobrang puti ko na. Gusto ko nga umitim ng konti. Wala akong nakitang ganun eh. Di ba? With other things na hindi naman talaga pala dinisenyo ng Lord sa atin. So, sabi niya ni Betsy Cohen, he writes that we encourage everyone to look better, to do better, to learn more, to have more. Our society creates inevitable comparison and dissatisfaction. Kaya ang tanong ngayong umaga, paano ko malalaman? First, topic pala natin, envy at saka jealousy. Ang tanong, paano ko malalaman if naiingit na ako? Sige nga, tingnan natin. Number 1, sabay-sabay tayo. Naiinis ka kapag ang mga kakilala mo ay nag-improve socially. Kapitbahay natin, bago na naman ng ref. Puro nagdodroga talaga yan, nagbebenta yan ng hindi ako naniniwala talaga yan eh. Diba? Nagpagawa ng bahay. May ginagawang illegal talaga to eh. Yung sinasabi ko talaga eh. Diba? Pag ikaw naiinis na, dahil nag-i-improve yung kapwa mo, baka may inggit. Diba? Pangalawa, nakakaramdam ka ba ng sakit dahil sa tagumpay ng ibang tao? Karitong nung una. Buti pa siya nakapagtapos. Buti pa siya nakagraduate ng ganun. Talang ako hindi. Sama-sama ng loob mo. Diba? Hindi ka masaya. Diba? Yung success ng iba, galit ka. Naiinis ka. Baka may inggit. Next. Minamaliit mo ba ang mga nagawa, ang mga talento o ang itsura ng iba? Ayan, yung mga tipong, huwag mo ko i-compare sa'yo, ha? Unat. Ikaw, kulot ka talaga, kulot. Naku, pangit yan. Yan, di ba? Minsan yung mga, iyan lang ang kaya mo. Mas higit pa dyan ang kaya ko. Take note, kahit na mas okay ka, baka sabi doon, may inggit. Next, are you tempted to badmouth or maraming kang sasabihin to the person whom you feel inferior? Yung feeling mo parang nadadaig ka. Si Ivan, nako, wala ka dyan. Magaling lang yung tumugtog, pero ikaw naman, hindi ka marunong tumugtog. Nainis ka kay Ivan. Kaya naman natuto lang yan. Nag-YouTube lang yan. Mga ganun, di ba? Marami pa rin nasasabi. Sarap magluto nung kapatid mo, sarap nung luto nun. Nako, dahil naman kasi napapanood na lahat sa YouTube. Ano ba? Di ba? Hindi ka nagiging masaya. Di ba? Ito, di ba?
Secretly ba? Natutuwa ka kapag ang isang kaibigan o isang mahal sa buhay dumaranas ng pagkabigo or failure. No? Yung bang, ay, talaga, nangyari sa kanya yon. Pero deep inside, buti nga. Ayan, yabang mo kasi no? Ayan, tarapat talaga sa yan. Ay, hindi, sorry, nangyari sa iyo. Pero di ba, deep inside, ba't masaya ka sa failure ng iba? Ba, kapatid, pag nalaman daw natin yung mga ganyang sitwasyon ng buhay natin, ay, maging aware tayo. Kaya mga Pilipino, may na-develop na salita eh. Ano naisip na i-terminate dito ng mga Pilipino? Sabay-sabay tayo. Panoorin natin to. Kaya Lito, panoorin natin ha, saglit lang. Okay, play mo kuya. Back mo muna, back. I-0-0 mo. Yeah, tignan na. Back. Sa mga taong ang laging bukang bibig ay sana. Lagay mo dito yung lagay mo dito yung cursor. Isa ka ba sa mga taong ang laging Balik mo bukang dito yung bibig cursor. ay Lagay mo sa Kristiyano? Yeah. Isa ka ba sa mga taong ang Pakinggan laging natin. bukang bibig ay sana all? Para bang sa lahat na lang ng bagay ay laging may hugot? Sa love life, sa pagkain, sa bagong gamit, at pati ba sa itsura ay napapasana all ka? Sana all. Diba sana all? Diba sana all? Diba? Tama na, anak. Kapatid, ito man ay biro para sa'yo. Magandang maunawaan mo ang maaaring idulot ng kakasana all mo. Kasi hindi mo man pansin, pero pinapahiwatig ng mga salitang ito na hindi ka kontento sa buhay na bigay sa'yo ng Diyos. Dahil ba may mga bagay na mayroon ng iba samantalang ikaw ay wala? Nagpapakita ba ito na ang Diyos ay nagpapabaya? Hindi, kapatid. Kaya't imbes na tignan ng mga bagay na wala tayo, ipagpasalamat na lamang natin ang lahat ng mga bagay na patuloy na pinagkakaloob sa atin. Dahil din sa mga salitang sana all, hindi mo namamalayan, dinadala ka na pala nito sa inggit. Sa paghahangad ng mga bagay na meron ng iba. Inggit ang sumisira sa isang Kristiyano na hanggat maaari tinutuwid ng Diyos sa pagpapaalala na nariyan lamang siya. Hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Hindi pa ba sapat na katiyakan ng mga salitang ito upang maging kontento sa buhay Kristiyano? Hindi man luho ang pinagkakaloob sa iyo, ngunit tiyak naman na ang bawat pangangailangan ay hindi pagkukulangin ng Diyos na laging mabuti sa atin. At isa pa, alam mo ba ang nararamdaman ng mga taong nakakabasa ng kakasana all mo? Mga taong nagmamahal at nagmamalasakit, pinipilit na pasayahin ka sa maliit na kakayahang mayroon sila. Hindi mo ba alam na ang pakiramdam nila kulang ang kanilang ginagawa dahil naghahanap ka pa ng iba? Na minsan sa kakasana all mo, ang mga taong nagmamahal at nagpapasaya sa iyo ay unti-unting napanghihinaan ng loob dahil pakiramdam nilang kulang pa sila para sa iyo. Siguro para sa iba, ang mensaheng ito ay katotohanan dahil bakit ginagawang big deal ang biro? Pero minsan kasi ang biro nagpapakita ng tunay na nilalaman ng puso ng tao. Kaya't kung mayroon mang magsasabi ng sana all, sana'y hindi magmula sa bibig mo, lalo't kung ikaw ay Kristiyano. Bagkus ipakita mo sa lahat ng tao na masaya ka sa mga bagay na bigay at patuloy na binibigay ng Diyos at ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kristiyano. Amen. Yan, amen. Isa ka ba sa mga taong ang... Kasabi doon, Kristiyano, isa ka ba sa mga taong mahilig doon? Pagkabat ito nagiging biro, no? Naging biroan na lang ito nating mga Pilipino, eh, no? Minsan, nagkakatsawan din kami ng mga kabataan. Oh, may jowa. Sana all, di ba? Uy, may bagong gamit. Sana all, di ba? Pero if you look closely to it, di ba? Para bang tinutulak nito na for you to desire things na meron sila na ikaw wala. Or yung kon sa'yo, konti. No?
Kaya ang panawagan doon, sabi doon, maging aware tayo sa ganung bagay. No? Okay lang kung biro-biro lang, pero ang problema, nag-uugat ito sa buhay ng tao. Sabi ng Proverbs 27 verse 4, wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Ang galit mabagsik, ang poot ay mabangis, ngunit ang pagseselos or envy, jealousy, ay may iba yung lupit. Mas matindi raw pala yun. Ano? Mas matindi siya sa galit, mas matindi siya sa anger. No? Kaya napakaganda na mapaalala ito sa atin. So, sabi niya, next na pag-aaralan natin, sabi ito, why does envy ignite such anger in God? Nakita niyo doon sa ating binasa kanina kay Miriam. No? Naggalit si Yahweh. The term, naggalit si Yahweh. Okay, number 1. Tingnan natin. Number 1. Envy devalues my self-worth. No? It denies the uniqueness God made when He created me. Pag nandun tayo sa aspeto ng pagkainggit, ano sabi doon? Bumababa ang value. Tayo ang nagpapababa ng value sa atin. Diba? Every time na tayo ay makikita natin ang sarili natin, nalilimutan natin na tayo ay nilikha ng Diyos in His unique. We are created as unique creation by the Lord. Tingnan niyo. Doon sa storya natin, sabi doon, si Miriam Mataron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan. Sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng taga-Kus. Buwang kwento. Naku, si Moises nag-asawa pa eh. Yung Kus kasi, hindi Israelita yon. Kaya yun ang usapan. Pero in verse 2, makikita ninyo, ano sabi? Lumabas yung tunay na nilalaman ng puso. Parang pinanood natin, di ba? Minsan sa labas ka lang, okay lang, biro-biro, pero deep inside, no? Yung pala yung laman ng puso. Ang sabi ng verse 2, ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Ayun pala, no? Nagdadamdam pala ang lola mo. Di ba? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Di ba? Kausap niya si Aaron eh. No, nag-usap silang dalawa. Bakit si Moises lang? Umakyat doon sa bundok para kuhanin yung 10 Commandments. Bakit si Moses lang ang close kay Lord? Di ba tayo din naman Aaron? No? Yung para Aaron. Di ba tayo din naman Aaron? Di ba? Ikaw saserdote ka, ako propetisa, ako worship leader. Di ba nakikipag-usap din naman sa atin si Yahweh? No? But what's the problem? No? They desired na higit pa or kapantayan yung ginagawa ng Diyos na pagkilos kay Moses. Kaya sa verse 3, look at Moses. Ano sabi? Paano describe ng Diyos si Moses? Sabi niya, si Moises naman ay isang taong mapagkumbaba ng kahit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang kayabang-yabang tong si Moises. Walang yung pagiging mainggitin ito si Moses. He was so very humble. Mamaya makita natin gaano ka-humble niya si Moses. Verse 4, dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Yung tatlo, pinatawag ni Yahweh. Kayong tatlo. Punta kayo sa toldang tipanan. Kausapin ko kayong tatlo. At sabi ng Bible, nagpunta nga sila. No? Pasinin natin sa sitwasyon na ito. No? Ano tinignan ng Diyos sa kanila? What is the condition of your heart, Miriam? No? Totoo ba na ang issue ay yung nag-asawa si Moises ng hindi Israelita? No. But the real issue is what? Nagseselos ka kasi kaya kinakausap ko si Yahweh. No? Kinakausap ko si Moses. Di ba? Nagdadamdam yung dalawa. Bakit siya lang ang kinakausap ni Yahweh? Tayo din naman ay lingkod ng Diyos. No? May pagkakataon yan, minsan ganyan, nangyayari din sa buhay natin. We are asking, bakit sila ay mas parang na-bless kaysa sa akin? Di ba? May mga napapanood tayo minsan, kung sino pa yung malayo sa Diyos, no? Parang sila pa yung parang pinagpala, tawag natin blessed, no? Marinig natin blessed na blessed, gumagawa naman ng illegal, di ba? Minsan nakikita natin yung sarili natin, akala natin na pag tayo nag-follow sa Lord, parang feeling natin, dapat everything will be okay, dapat kumpleto ko sa lahat ng pangangailangan ko, dapat lahat ng gusto ko mangyayari. Yun ang thinking. Pero hindi yun na totoo. No. Ang pagtawag sa atin ng Diyos, may kanya-kanyang kaparaanan. Kagaya nung tatlong ito. No. Tingnan nyo, sabi doon, si Moses daw, sabi doon, siya yung pinaka-most humble na nabuhay sa lupa. Gaano siya ka-humble? Ito.
Sa Bilang chapter 11, may naiwang dalawang pinuno sa kampo, other leaders sa Israel, si Eldad at isa si Medad at si Eldad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, tingnan nyo ha, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh kasi sila'y nagpapahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Uy, bukod kay Moises, no, meron pang 70 na pinili ng Diyos para para mag-prophesy doon sa kampo. Verse 27, nakita pa sila ng isang binata at patakbo ito, nagpunta kay Moises at sinabi niya, Moses, si Eldad po at si Medad nagpapahayag din sa kampo. No, nagpa-prophesy din sila. Ano yung ini-insinuate nila? Sabi ni 28, si Joshua, kanang kamay ni Moses, sabi niya, sinabi ni Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moses, ba't di nyo sawayin? No. Narinig nyo na pala nagsasalita ng, sana sinawayin nyo, kasi leader natin, si Moses lang. Pero tingnan nyo, what did Moses answer? Nangangamba ba kayo'y mabawasan ng karangalan? Nangangamba ka ba, Joshua, na mabawasan yung karangalan ko? No. Sabi ni Moses, gusto nga maging mapropeta at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh ang lahat ng Israelita. Nakita nyo? No. Yung iba gusto nila power, kanila lang eh. Pero si Moses hindi. Sabi niya, how I wish Joshua na lahat ng Israel talaga ay sumama ang Espiritu ni Yahweh para lahat din makapag-prophesy and everyone would be happy. No. Pero hindi yung ganun kalagayan eh. Ang tingin nila Joshua na agawan ng papel si Moses. Pero Moses, look it the other way. Diba? Sabi niya, nangangamba ka ba? Natatakot ka ba, Joshua, na mawala ako sa posisyon? Minsan, ganun ang sitwasyon ng tao. Natatakot tayo na mawala doon sa hinahawakan natin na meron tayo ngayon. Natatakot tayo na mawala sa atin yung mga bagay na iyon. We fear that other people would be greater than us. No. Isa sa karakteristik daw ng isang successful leader ay yung makapag-develop ka ng tao or ng ibang tao na higit pa kaysa sa iyo. Di ba mas maganda yun? Ito si mas gumaling nga sa akin yan eh. Talagang na-develop niya sarili niya. They were there because of you. Hindi yung, lumalaki na tindahan yan baka mas madaig na ako niyan. No, baka wala ako na ang malugi na pag sa dulo. No. Sabi ni Moses, kung pwede nga lang, lahat maging successful in life. Ano sabi ng Isaiah? Sa Tagalog, no? Basahin ka lang yung Tagalog. Pinabaligtad niyo ang katotohanan. Masasabi naman ng palayok sa gumagawa nito, hindi naman ikaw ang humugi sa akin. At masasabi ba na nilika sa lumika sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa. No. It talks about what? It talks about the potter. Ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. Ang sabi ng Biblia, para tayo daw palayok na hinuhubog ng Diyos. At every time na tayo nagko-complain sa ating sitwasyon, sabi doon, parang binabaliktad daw natin yung katotohanan. Pwede parang sinasabi natin sa Lord, Lord, mali ka ata ng hubog sa akin. Lord, mali ka ata ng pagkakalikha sa akin. Remember this. No. Nung tayo ay nilikha ng Diyos, ano sabi ng aklat ng awit? Sa tiyan pa lang ng nanay natin, hinubog na tayo. Amen po ba ron? Kaya tanggapin mo kung ganyan ang ilong mo. No, ganyan ang pagkakahubog talaga sa iyo ng Diyos eh. Di ba? Hindi mo gigising ka sa umaga, haharap ka sa salamin. Bukas dapat, iba na yung pananaw natin. Pagharap nyo lagi ko tinuturo to sa pagharap ng salamin, pag-isip sa umaga, kahit na medyo kakaibang itsura mo, maging mapagpasalamat tayo, sabihin natin. Nilikha ni Lord yan. Ganoon. Dapat ganoon yung pananaw natin. Hindi pag-isip sa umaga. Kita mo na naman sarili mo, dami ko ng mga dito. Ang itim-itim ko naman, laki-laki ng butas ng ilong ko. Ano ba naman yan? Ang kilay ko, isang kilay na lang diretso. Ano ba naman yan? Diba? Minsan dami natin reklamo. What we forgot. No, the Lord ang humubog sa atin. Ano man ang kalagayan daw natin, ang Diyos ang nag-set niyan sa atin. Ikalawa, envy distances us from God. Inilalayo tayo nito sa Diyos. Ay, no problema. No, kapag napuno ang puso ng isang tao ng pagkainggit na tinatawag, ano sabi? Nilalayo niyan ang sarili natin sa presensya ng Diyos. Tingnan nyo ano nangyari sa Numbers chapter 12. So the anger of the Lord burned against them and He departed. No. Ano nangyari? Tagalog. Science Tagalog. Nagalit sa kanila si Yahweh
at siya'y umalis. Kita nyo, naggalit si Yahweh. Umalis, lumayas si Yahweh. O, ano na problema? Nung umalis si Yahweh, ano sabi? Si Miriam nagkaroon ng ketong. No, nagkaroon ng ketong. Hindi parang ketong. Nagkaroon talaga siya ng ketong. Napansin ninyo? No? Kapag ang puso daw natin ay napapalayo sa Diyos, dapat maging check up ito sa atin. Ano ho? Baka naman, ito, ako lang ang may gusto. Hindi naman pala gusto ni Yahweh. No? Yan, ba? So, the more tayong lumalapit sa gusto natin, mas malayo tayo sa gusto ng Diyos. Tatandaan ho natin yan. The more tayo lumalapit sa gusto ng Diyos sa buhay natin, the more na mas lumalayo tayo sa gusto natin. Parang tag of war lang. Yan. Pangatlo, envy destroys the community. So, apektado ba dito si Miriam lang? Si Aaron lang? Hindi. Bakit? Kasi pagdating sa dulo, si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Pasinin nyo, affected ang buong Israel. Ano sabi? Hindi umalis ang bansang Israel hanggat hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Dapat sana dire-diretso na lakad nila papunta sa promised land. Pero dahil sa si Miriam ay pasaway, anong ginawa ng Diyos? Ang bigat ata ng judgment ng Lord Kuya First. Ketong agad. No? Nagdamdam lang, ketong agad. Pero pinakita ng Diyos dito that He is sovereign na may serve as a warning sa bansang Israel na na tayo ay marunong sumunod dapat sa Lord. So, anong nangyari? Tenga sila ng 7 araw dahil doon. Hanggang sa gumaling si Miriam for 1 whole week. Diba? Pasilin nyo, ano sabi ng Santiago chapter 3 verse 16? Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. No? Everywhere na merong inggit at pansariling hangarin, andoon lahat ng uri ng kaguluhan. Sa bayan natin, di may iwasan No? Lalo pagdating ng eleksyon, talagang tirahan yan. No? Lahat ng kapangitan, talagang gagawin at sasabihin talaga lahat. Kaya pansinin nyo, nabasa ko isang article, sabi niya, bakit mahirap ang Pilipinas? Because we elect the same persons na hindi naman talaga qualified. Sikat lang. Nag-aagawan sa posisyon. Kaya ano nangyari? The land is full of kaguluhan. Sabi ng awit 73. Babasahin ko ito bago tayo tuluyang magtapos. Ito ay isang awit Asaph. Psalm 73 talks about Asaph. Ang kanyang inawit sa Diyos. Ito ang ganda ng verse 1. Sabi niya, Psalm 73, kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Sa lahat ng taong ang puso ay malinis. Ang ganda ng intro niya, no? Verse 1. Pero tingnan sa verse 2, sabi niya, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Ba, ano kaya yun? Ba't kaya ganun? Mula sa, ang ganda-ganda na sinabi na Diyos sa Diyos, pagpunta sa dulo, parang tumagilid ang buhay ko. Bakit? Verse 3, sa taong mayabang, ako'y nainggit nga at sa biglang yaman ng mga masama. Diba? Sabi niya, baka yung sasabi ko kanina, biglang yaman yun. Nainggit si Asaph. No? Nainggit siya. Sabi sa verse 4, hindi sila nagdanas na anumang hirap. Sila'y masisiglat, kataway malalakas. Matataba pa, no? Masisigla. Di ba? Yung sabihin, maraming kinakain yan. Talang ako, Lord, ito, hirap na hirap. Payatot ako, wala nang makain. Di ba? Pero sabi ng mga nando, sabi niya, naiingit siya. Buti pa yun, ang lakas-lakas. Sama-sama naman ng katawan, sama-sama naman ng ugali. Di ba? Sama-sama naman ng hindi maganda ang buhay. Pero bakit yun? Sila pa, Lord, yung malakas. O, ano pa? Reklamo pa ni Asaph. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, din lang dinanas ang buhay na gipit. No, di ba? Yan naman kaya naman yumaman niya mayaman yung nanay at tatay niya. Samantalang kami, laki kami sa hirap, hindi nga kami kumakain dati, isang beses lang kami kumakain sa isang araw, mga ganon. Dami na reklamo. Ang pagmamalaki kinukwintas at ang dinaramit pa'y pandarahas. Binibida pa. No, binibida pa yung kanilang kasikatan. 7, ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masama din ang nasa isipan. Ang dami niyang daming mga reklamo ni Asaph, no? So ito, dito nagsimula kanyang meditation. Tapos,
basahin ko lang yung mga later verses. Puro reklamo ho yan, yung unang part niya. Nainggit siya. Ang bottom line, sabi niya, nainggit kasi ako sa iba. Verse 8. Ang ibang mga ibang tao pinagtatawanan, ang yayabang nila. Yayabang nila. Ang layo sa buhay ay pang-aapi sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit, tinutungayaw, labis kumagutos sa mga nilang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihin, paniwalang lubos. Kahit kami na mga believer, kahit kami na mga lingkod ng Diyos, inaapi nila. No? Kaya talagang nanggigigil si nanggigigil si Asaph doon sa ganong sitwasyon. Pero, as we go on with the verses, pa sa bandang dulo, eto na nangyari. Diba? Sabi ng verse 21, nang ang aking isip hindi na mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Nakita niyo? Nakakaisip dito sa mga inggit na meron siya. Ano sabi? Hindi na matahimik yung kanyang isip. Hindi na matahimik pati ang puso niya. Kaya sa gabi hindi na siya makatulog. Sabi niya, yung kanyang damdamin, masakit na ang kanyang loob. Hindi ko maunawa, para akong tanga. Sa iyong harapay, hayop ang kagaya. Gayon pa man, sinasamahan mo ko sa aking paglakad, inaakay mo. Ang payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako ay iyong tatanggapin. Diba? Naisip niya o nga no, ba't ko pinapasakit ang ulo ko? Ba't ko ini-stress ang sarili ko? Diba? Naalala ko, nga pala, si Yahweh ang aking kasama. Sabi nung pinawit natin kayo kanina, si Yahweh ang ating Diyos. Amen po ba ron? No. Sapat sa lahat ng oras. Tama ba ang lyrics natin Casey? Diba? Hindi magkukulang ang Diyos sa aking buhay. Kaya tingnan niyo, pagdating sa kasunod, ano sabi niya? Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa ay aking kailangan? Na-realize niya, nga pala Lord, you are more than everything in my life. Puso ko't kaluluwa ko nang hihinamang ang Diyos ang lakas na tangi kong kailangan. Sa English, ang ganda ng niya, no? Sabi niya, yung hiwalay sa iyo mamamatay at na nagtataksil wawas sa aking tunay, ngunit sa sarili ang tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos mananatili ako. Sa piling ng Panginoon si Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginaway, aking ihahayag. Sa English, napakaganda niya. Ang sabi niya, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. Wala na ako mang kaingitan at naiisin pa sa mundong ito, kundi ikaw lamang, Lord. Sabi niya, my flesh and my heart may fail. Manghihina ako, mapapagod ako, hihina ang aking katawan. But God is the strength of my heart and my portion forever. Sabihin lahat, God, sabihin natin lahat, God is the strength of my heart and my portion forever. Diba? Walang rason para tayo magreklamo. Walang rason para tayo ay panghinaan ng loob kagaya ni Asaph. Wala tayong rason sa buhay na ito para hindi makontento sa ating bahay. Bakit ano sabi ng Lord? Andito ako. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Hindi sinabi ng Lord, ang biyaya ko ay sobra-sobra sa iyo. Ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Kapatid, meron pa sa inyo magsabi dito ngayong umaga, kulang-kulang si Lord sa buhay ninyo? Meron ba magsasabi sa inyo dito ngayong umaga, buti pa ibang tao, binibless ng Lord, ako hindi? No. The fact that we are here this morning, nakaupo kayo sa inyong mga upuan, buhay tayo. Ito ay pagpapakita na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa atin. Amen? May panahon, nagkukulang. Pero, binabalik at pinupunan ng Diyos. Merong isang storya dito magwawakas. Ang title niya, The Window. Ano kaya yung The Window first? Tingnan natin ang storya ng The Window. Merong isang ospital na merong dalawang mama na nakahiga. They are in the same room in the hospital. Sabi ng isang mama, siya lang yung naando sa tabi ng window. And he's only allowed to get for 1 hour to sit up during his treatment of lungs. Kasi may tubig siya sa baga. Kaya kailangan niyang itayo. No? At siya yung katabi ng window. Yung isa, bulag, doon sa tabi. At siya nakikita. Malayo siya doon sa window. No? Sabi doon,
The other man had to spend all his day lying flat on his back. Hanggang higa lang talaga yung isa. Wala siyang nakikita. Both men talk for hours. Nagkukwentuhan sila. Sa dami ng oras sila, kwentuhan sila tungkol sa pamilya, trabaho, mga bakasyon, mga pinuntahan mo. Every afternoon, the man next to the window would sit. So he would pass by describing every scenery outside the window to his roommate. So siya yung katabi ng bintana. So anong ginagawa niya? Kinukwento niya kasi yung iba hindi niya nakikita nung isang kasabi niya. Yung nasa bintana. Kaya kakwento siya. Oh, may dumadaan. May dumadaan na magjowa. Sabi na, ayun, magka-holding hands sila. Oh, sabi na talaga. Ano nangyayari? Binasted ba? Hindi, mukhang sinagot. Ayun, talaga. Hindi na nakikita, pero lahat naglalaro sa isipan niya. No. Sabi niya, in love pa sila sa isa. Naku, mukhang magka-holding hands na. Ayun, kitang-kita ko. So, buti naman, sayo-sayo talaga nila. May sabi naman na parada. Sabi niya, ang ganda ng mga costume ng mga nagpaparada. Ganun ba? Marami pa sila? Oo, ang daming mga tao. Ang dami niyang activities na ginagawa. Every time the man described all the details of the outside world, naiisip niya at na-imagine niya ang kanilang sitwasyon. So kahit ando siya, masaya siya. No. One afternoon, the man by the window described a beautiful parade. At lahat ng yun, kagaya sabi ko kanina, dinescribe niya ito sa mama. Suddenly, a thought crossed his mind. Sabi ng isa, why should he have all the pleasure of seeing everything and I get to see nothing? Naisip niya, bakit siya lang yung may privilege na makasilip sa window? Punta lang ako dito, nakahiga lang. No, nakita niyo? Nagsimula doon. Nung una, pareho silang masaya, kwentuhan dalawa. Saya-saya lang magkwentuhan. Pero, sa time sabi niya, bakit siya lang may privilege na makakita doon sa window? Ako wala akong nakikita. As the days passed, the guy started to miss seeing sights more and more. Tumatak sa isip niya. Dami na naglalaro sa isip niya. His envy got over him and soon turned him sour. Wala na siya sa yung dating galak niya, nawala na. No? Bitter na siya sa kanyang buhay. He was unable to sleep and thought how should he control his life. Nisip niya, paano kaya ako makakapunta doon sa pwesto niya? Isang gabi, habang siya ay nakamukmok, the man by the window started coughing. Inubo yung mama doon sa window. Inubo. To the point na siya ay nalulunod sa kanyang paghinga. A struggling man by the window trying to get hold for the button to call for help. Yung mamang iyon, ang ginawa niya ay kanyang nag-i-struggle. Pipindutin para dumating yung nurse. Pwede niyang pindutin yung kanyang button para dumating sana yung nurse. Pero, even listening, kahit naandun siya, hinayaan niya na hindi pindutin yung button. And then, namatay yung mama sa tabi ng window. So, the next morning, he requested the nurse. Nakita ng nurse, wala na yung mama, so binakante yung window. Nasabi niya sa nurse, "Nurse, pwede bang ako ang ilagay mo dyan sa tabi ng window?" Ay, tahirap siya sa katawan niya. Pilit niyang pumwesto doon. Sabi ng nurse, "Sige, okay lang." No, okay. So, sino sila? Komportable ka? Okay na. Nung siya na lang mag-iisa, nung siya ay mag-isa na lang, he slowly, painfully tried to get up to take his first look outside the window. Sabi na, tingnan ko nga kung ano yung pinagsasabi noon sa akin. Kung gaano kaganda, sa wakas makikita ko rin ang mundo sa labas. He was excited that he would finally get to see the outside window. He slowly turned out on the window beside the bed. And to his surprise, the window was facing a blank wall.
wala pala. No? Pinapasaya siya nung isang mama sa tabi ng window. Gumagawa siya ng maraming istorya para masiyahan silang dalawa. Kasi ganoon na yung kanilang kalagayan eh. Depressing na yung kanilang sitwasyon. So lahat ng imagination ng mama, sabi niya, dinedescribe niya. Kaya lang ang problema. Because of greed, because of envy, because of jealousness, gusto ko yung pwesto mo. To the point, nawalan sila pareho. No? Yung pala yung tinitingnan niya, blank window lang pala yun. Mga kapatid, feeling envious towards other cannot be easily removed by ourselves alone. Di natin kayang alisin yan sa sarili natin. In order to fight this negative emotion from controlling our lives and from further destruction, we have to come to God and totally surrender it. Kung meron siguro tayong magandang magawa ngayong umaga, pa-check tayo sa Lord. Lord, ba kailangan ko ng check-up? No, baka yung puso ko, Lord, kailangan ko ng kailangan mong masaliksik ngayong umaga. No? Baka yung puso natin ngayong umaga, kailangan masilip lang, Lord. Baka, Lord, punong-puno na ako ng envy, punong-puno na ako ng jealousy. Marami akong mga sana all sa buhay. Pero, I forgot, Lord, that you are the strength of my heart. That you are my portion forever. Kapatid, lapit tayo sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po yung tayo manalangin. Lord, we thank you so much for teaching us this morning sa iyong kabutihan sa amin. Lord, patawad kung paminsan kami rin, Panginoon, ay naging alipin ng envy. We were slaves into jealousy. Lord, kung malalim na ito yung ugat nito sa puso namin yung umaga, hiling namin, Lord, bunuti mo ito, Panginoon, bago pa kami mapahamak ng tuluyan. Nakakalimutan namin, Panginoon, na ang biyaya mo laging sapat para sa amin. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo lagi sa amin laan. Ang pag-ibig mo, Diyos, laging sapat para sa amin. And we have every reason this morning to give thanks. We have every reason, Lord, to shout your praises, Panginoon, para makita ng ibang tao yung kabutihan sa amin. Kaya lang minsan, Lord, natatakluban kami ng personal desires po namin. Lord, talk to us this morning. Paalala mo sa amin, Lord, kung ano yung mga bagay na naging dahilan para po kami ay mapalayo sa inyo. Bagay na magnais pa kami ng mga kulang sa amin. Lord, sa buhay na ito, kung ikaw ang aming kasama, kumpleto na kami. Wala na po kaming hahanapin pa. We thank you, Lord God, for your word this morning. We thank you, Lord, for giving us the privilege to listen to you. At hayaan mo, Panginoon, na sa mga susunod pang mga araw, we will declare your goodness and your faithfulness sa aming buhay. Aawitin namin, Panginoon, ang kasapatan na iyong biyaya sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. And we will continue to sing our praises to you, Lord God. Purihin ka po, pinalangin namin sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Wow, napaka po natin ang ating Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, we thank you, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin, Panginoon, lalo higit sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ng Iglesia sa Carissa, Panginoon. Salamat for your faithfulness for the last 25 years at nandito, Panginoon, kami para po makipagdiwang, Panginoon, makaselebrate sa kanila pong gawain. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo na iyong pag-ilaw sa maranasan ng mga kapatid doon, Panginoon, maging na yung mga lingkod na nangunguna sa gawain po doon. Pagpalain mo sila at iyong gawain at marami pong mga tao doon sa lugar na iyon ang mailapit po namin sa inyo. Hayaan mo, O Diyos, sa aming pong pagharap sa buong isang linggo, sa aming mga gawain, trabaho, pag-aaral, sa aming mga tahanan, naman ito, Panginoon, maranasan namin ang biyaya mo at ang pagkilos mo, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Ikaw na, Panginoon, ang pumagitna sa amin, sa aming pong mga naisin, sa mga desires ng puso namin, sa mga pagkakataong, Panginoon, na kami ay may pangangailangan. Hiling po namin, Panginoon, na kami ay iyong matugunan. At hayaan po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at siyang patuloy na makita sa aming mga buhay. Sa aming pag-iwalay, ang iyong biyaya, Panginoon, at pag-iingat, ang maranasan po namin hanggang sa muli po namin pagkikita at pagsama-sama. Ito po'y dalangin po namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama
Mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.